ipaliwanag niya itong parte na ito, ha? Ito. Yung isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen. Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Bendalo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex sed lex. Kasi sinasabi Alam niyo yun, Duralex Pantex. O kaya Duralex Netflix. naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan, batas yan, wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. O sabi niya, yun po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin. Gagawa kayo ng isang Kagaguhan. statement. Yan. Pagkatapos ipakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, Sometimes when we touch. Pagkatapos aamin nga. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon na buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas? Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Aminin mo! Gusto mo ikaw ang magsalita. Kaya Aminin mo! Ahawa naman si Rimulya. nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang isuspend natin ang rules natin? Rules ng Para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito eh. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Meaning. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Alam mo kung bakit mas lalong naasar si Marcoleta doon? Pwede namang sabihin, the good gentleman, the ombudsman, apologize for that kind of statement. Hindi eh, nagpalusot pa figure of speech. Nagigets nyo kung bakit lalong idiniin ni Marcoleta? Figure of speech pala. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Yung ganyan eh. Huwag mo na i-push ang... Ayun na. Ay nako. Kasi nga mga kababayan na mahirap po dito sa mga ulungot na ito. Wag kasi alam mo, pagdating sa batas, merong tayo dyan eh. Merong masasabi nating pwede nyo maloko yung mga walang alam sa batas. Lokohin nyo na. Di ba? I mean, pero pagdating sa Senado, tapos tinanong kayo ni Marcoleta, wag na kayong magdadaldal ng kung ano-ano. Kung ayaw ninyo mapahiya, ganun lang naman kasimple yun. Kung ayaw ninyo mapahiya, wag na kayong maraming sat-sat. Ika nga. Sabihin nyo na, oo, mali pala ako. Sorry. Mali. Mali yung nasabi kong bendalo. Ang dapat talaga dun is si Ben Tulpo. Gago! O yan, tuloy. Nayari tuloy sila kay tawag dito, kay Marcoleta. Ayun, so ito na ang ating contest. Siyempre may pa-contest tayo. Alam niyo naman si Banat Bay. Hindi pwedeng walang pa-contest yan. Kailangan laging may pa-Gcash yan. Ano? Ito na. Ano? Ang contest di Banat Bay, unang 3 makakasagot ay merong tigpa 500 na Gcash. So 3 yun. 3
may tigpa 500 na GCash. Okay? So, klaro yan ha. Unang tatlong makakasagot nitong tanong na ito ay merong 500 each GCash. Yun. Ano na tanong, Banat Mine? Ang tagal mo naman, binibitin mo naman kami. Ito ang tanong. Pero bago yan, mga kaibigan, meron akong tanong muna sa inyo. Bago yung tanong na yan. O, sa mga nakaabot sa dulo nitong ating video, kasi maraming lumalapit sa akin. At sinasabi nila, alam mo, Banat Bay, ginagawa kitang parang podcast. Kahit nga yung mga babaeng nagtatrabaho, yung mga babaeng sila'y nagluluto, mga magulang, mga nanay, mga lola, at kahit mga dalaga. Mantakin mo, pinakikinggan pala ako ng mga dalaga dyan. Mga chika babes. Binabati ko yung mga chika babes, ha? Hindi chika babes ko, ha? Sandali. Linawin natin. Putang ina nyo. Baka may pagbintangan nyo pa ako, eh. Alam mo naman tayo, lagi tayo pinagbibintangan, eh. Oh, hindi na nga nila alam kung ano ibibintang nila sa akin. Minsan bakla. Minsan babaero. Bahala na kayo kung ano gusto ninyo. Basta sa mga nakikinig sa atin, nagpa-podcast sa atin, may mga suggestion ako narinig. At sabi nila, Banat Bay, baka naman pwedeng minsan, wag naman politika ang pag-usapan natin. Anong pag-usapan natin? Yung jowa ninyo? Pwede rin. O anything about life, about mga pangyayari sa sitwasyon sa buhay, yung mga ganyan-ganyan daw pag-usapan. Kasi, syempre, kung ginagawa ka na naming podcast at araw-araw na lang pinag-uusapan ay politika, minsan nakaka-depress na, nakaka-toxic na eh. Yun ang sinasabi nila. Kaya minsan gusto naman namin makarinig ng magagandang payo mo sa mga problema sa buhay, sa mga trending na issue sa lipunan. Yan ang kanilang sinasabi. Sabi ko, pwede? Hindi pwede, di ba? Pwede. Sa tingin ko, pwede yun eh. Pwede yung ganong klaseng usapin, di ba? Na pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang issue sa lipunan natin, di ba? Pag-usapan natin yan. Pwede. Ako, may tanong sa inyo. Bago natin itanong yung unang tatlong makakahula at magkakaroon ng GCash. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo po ba na hindi ko iiwanan ng politika kasi natin yan, first love natin yan. Ika nga, paggising natin, yan kagad ng ating pumapasok sa utak, politika. Pero gayon pa man, gusto ko rin pag-usapan yung iba pang bagay. Ang tanong, ako po ba ay gusto ninyong mag-expand? Aside from the everyday uploading ng 6 a.m., 7 a.m. Kasi yun ang politika, 6 a.m. 7 a.m. Hindi ko alam sa ibang bansa. Basta sa Pilipinas, 6 a.m. na. Para mas maaga na, para abutan na ng ibang kababayan natin. Kasi daw, pagka gising nila, si Banat Bay kagad ang hinahanap. Sabi ko, naku, delikado yan. Pagka napaglihian nyo ko, baka puro balbon yung mapanganak ninyo, parang balot. Hindi, pero gayon pa man, tanong ko lang sa inyo, ha? Nais nyo po bang lawakan pa ang mga topics sa ating channel? Ayoko na gumawa na ibang channel. Ito na lang. Dito na lang tayo. Gawa-gawa pa na ibang channel. Pahirapan nyo pa ako. Dito na lang. Gusto nyo po ba na magdagdag pa tayo ng mga topic na hindi related sa politika? Pero again ano na natin yan, itatatak na natin. Alas 6 ng umaga, politika ang pag-uusapan. Di ba? Tapos sa ibang oras, yun yung ibang mga topic pa. Ha? So, okay po ba sa inyo yon? Thumbs up nga. Sabihin nyo, okay yan, Banat Bay, panalo yan. Para wala nang tigil ang pakikinig ko sa'yo. O kung sinabi mo, ayoko. Wala kang karapatang magsalita patungkol sa ibang bagay. Political ang gusto ko marinig sa'yo. Sabihin nyo rin. Hindi. Binabasa ko yung mga komento ninyo. Ha? Binabasa ko yan. Okay? So, ang question natin ngayong araw na ito para sa 500 GCash ay sino?
Pati yung title niya, ha? Kailangan yung title niya. Title, tapos yung apelido. Sino ang starring sa pelikulang Bendalo? Gago! Sino yun? Upa, pag hindi nyo kilala yan, ewan ko. By the way pala, meron po tayong isang subscriber dito at sinabi niya, Banat, taga-iglesia ako, nakikinig kami sa iyo. Pwede po ba bawas-bawasan nyo naman yung pagbumura ninyo? Kasi nakikinig yung anak ko minsan, baka mamaya mabitbit niya sa eskwelahan niya. I will try my best, madam. Ako, makikinig naman ako. Actually, hindi lang naman kayo nagbilin sa akin yan. Kaya lang kasi itong bibig ko, pasmado kasi ito. Minsan yung expression ko eh. Kaya, susubukan natin. I will try my best. Kahit wag nang iba na lang. Subukan natin, ha? I'll try my best, ha? So help me God. Ganun eh. Hindi, totoo naman, ha? Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Politika Bendalo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.